I was sent to Italy for further study and to experience the mission of our congregation in Europe and Latin America. At doon ko lamang nakita at mas napalalim the value of my Amigonian mission. Doon ko lamang na-recognize the real purpose of our catechism, the real reason why I am called. Tinawag ako upang maging katuwang ng mabuting pastol sa isang karisma na hanapin ang mga tupang nawawala at ibabalik sa kawan ng mabuting pastol. Mga kabataan who are victims of injustices and blinded from truth and goodness. Why I am sharing this story to you? Because the liturgy and the readings today, especially the gospel, are inviting us to do mission. Sa ating ebanghelyo, nagtalaga ang ating Panginoong Jesus ng 72 alagad upang magmisyon. Binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu. Kaya also we are challenged bilang binyagang Kristiyano to do the same. It's our responsibility, lalo tigit ang magpalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. We are called, we are chosen, and we are sent to continue what our Lord Jesus Christ started. Una, we are called to make Christ as the center of our lives. Dahil siya mismo ang tumawag at nagsugo sa atin, or even giving us authority. Hindi naman tinitingnan ng Diyos kung ano ang status natin sa buhay. He always looks what is in our hearts. May pusong mapagkumbaba at pusong mapagmahal. I remember one of our brothers shared his experiences sa mission. Umaging sa kanyang pag-aaral, sabi niya, I need to transfer to another house kasi hindi pwedeng ipagsabay ko ang mission at pag-aaral. The reason was that actually the mission per se. Ito ay dahil mapili siya. Sabi nga, choosy at ayaw ng responsibilidad. Gusto niya ay palaging nakahiga sa kamang punong-puno ng mga rosas. Mga kapatid, ang buhay ay hindi ganyan. Kung gusto mo maging religious o pari, panindigan mo. Kung gusto mo may buhay asawa, be faithful and do your mission to your wife or husband, or even to your children. Ang mas mahalaga, kahit anong misyon na mayroon ka, nakasentro ang ating Panginoon sa iyong buhay. Pangalawa, we are chosen. Tayo ay pinili to become laborers because the harvest is abundant, as what Jesus told us in the gospel. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. The harvest is abundant, but the laborers are few. So as the master of the harvest, to send out laborers for his harvest. Kaya lahat tayo ay pinili sa iba't ibang uri ng bukasyon. It is really up to us kung tayo ba ay tutugon sa tawag ng Panginoon. Pero, ang pinakamahalaga doon ay ikaw ay simple at mapagkumbaba. Ang sabi pa nga ni Jesus sa Ebanghelyo, sa inyong paglalakbay, huwag kang magdala ng maliban sa tungkod or magsuot ng panyapak. Ito ang ginagawa ng mga pilgrims. In Europe, ginagawa pa rin ito. Na kapag sila ay gustong pumunta sa pilgrim sites, sila ay naglalakad. Nakikituloy kung saan man sila gagabihin. Nung ako ay na-assign sa Giovanni Rotondo, Italia, it's more or less 183 kilometers from Rome. May isang religious brother na naglakad from Rome to San Giovanni Rotondo. Kasi may malapit doon na pilgrim site sa Monte Sant'Angelo. Pero, deep inside in me, nasabi ko sa aking sarili, is it possible pa ba sa panahon natin ngayon? Pope Francis gives us a beautiful message in this point. He said, Jesus wanted his disciples to be free
and unhampered, without reservation, strengthened only by Jesus' word, which they go to proclaim. Maari na tayo minsan ay nagugulumihanan, but Jesus gives us an assurance. Kaya huwag kang magamba, huwag kang mabalisa, dahil we sustain the spirit of truth of Christ, and we sustain the grace of God. Pangatlo, we are sent to be missionaries and testimonies of God's kingdom. Sinabi sa panghuling talata ng ating Ebanghelyo, pagalingin ang mga may sakit at sasabihin na lalapit na ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, katulad tayo o lahat tayo ay tinawag at isunogong magmisyon. Kahit saan ka man o anuman ang status mo sa buhay, sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, lahat tayo ay tinawag na propeta at mga misyonero. Pope Francis once said, "It is baptism that makes us missionaries." A baptized person who does not feel the need to proclaim the gospel, to proclaim Jesus, is not a good Christian. Ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. As baptized individuals, we are called by God, chosen for His purpose, and sent as missionaries to shine the light of Christ's gospel into the world. May God continue to bless us, now and forever. Please all stand